Praise the Lord. Isang magandang gabi po sa atin lahat, mga minamahal na mga kapatid. At today is Tuesday. Ito po ang ating JCLG Tuesday Online Bible Study. At ito po yung likod si Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. Alam niyo ito kasi medyo masalimuot ito. At pag hindi naintindihan ito ng ibang mga churches na hindi nag-aaral o hindi ni-research sa Bible about the authority of the church, posible kontrahin. Siyempre, sasabihin nila, wala naman yan sa Bible. Meron ba tayo authority? Hindi nyo kasi alam. Kaya nga ating pinag-aaralan. Kaya yung mahalaga, na hindi natin ibinubuhos ito ng isang buhos. Kumbaga sa pagbinuhos mo isang buhusan, lalo mo hindi maintindihan. Kaya uti-uti, progressive ang revelation ng Panginoon, kaya progressive din ang bigay natin sa ating pong live stream para mas malinaw. Hindi bigla, unti-unti. So, hindi ko na-re-reviewin. Pasensya na po, sumasabit Hindi ko na po re-reviewin yung Part 1, Part 2, Part 3, para hindi kainin ng oras natin. Direct to the point tayo sa paksa natin sa gabing ito. Ang topic natin, under the authority of the believers, Part 4, ay our physical body gives us authority and right in this planet. Ang ating physical na katawan ay nagbibigay ng kapamalaan at kalayaan para sa atin sa mundong ito, na makapamuhay tayo. Hindi basta mabuhay, kundi mabuhay na may authority, may kapamahalaan. Wala po tayong kapamahalaan sa mga human beings or sa tao. Ang kapamahalaan na binigay sa atin ng Diyos ay kapamahalaan against the powers of darkness. Meron tayong authority sa mundong ito na binigay ng Diyos to manage this world, pagandahin, pasayahin, at pabutihin ang mundo natin. Nung nilikha po si Adam and Eve, sa umpisa pa lang, mababasa nyo sa Genesis, chapter 1, chapter 2, chapter 3, kung paanong si Adam ay nilikha ng Diyos, iniligay sa sa gitna ng halaman ng Eden at kailangan may kapartner siya para wag malungkot at para makatulong din niya sa pagmamanage sa buong mundong ito. Their assignment or mandate is to manage this world and to guard this world, pagandahin, i-manage at mamahala sa mundong ito at maghari sa mundong ito sa buhay na walang katapusan. Yan ang original plan of God sa unang tao na nilikha ng Diyos kay Adam. And later on, nilikha si Eve mula sa tadyang ni Adam. So, doon pa lang makikita natin na ang tao ay binigyan ng Diyos ng kapamahalaan ng Diyos para i-manage, pamahalaan ang mundong ito at para maghari sa mundong ito forever. Ang tao, ang unang tao nilikha ng Diyos, wala pong kamatayan. But I believe, may mga nagtatanong, kung wala daw kamatayan ang tao, bakit binigyan ng Diyos si Adam and Eve sa Garden of Eden ng punong kahoy na kung tawagin ay the tree of life, na kapag kinain ng bunga ay mabubuhay forever. At yung other tree naman, na punong kahoy na merong dalang blessing at the same time may dalang sumpa. Kung tawagin the tree of knowledge of good and evil, na sa original na Hebrew, the tree of knowledge of blessings and calamities or blessings and curses. Nasabi ng Diyos kay Adam and Eve,
Sa lahat ng bunga ng punong kahoy sa gitna ng halamanan ng Eden, sorry po, makakakain kayo ng anumang bunga sa lahat ng bunga ng punong kahoy sa gitna ng halamanan ng Eden except for that one tree na forbidden tree. Forbidden kainin ang bunga, bawal. What that's the tree? The tree of knowledge of good and evil, or the tree of knowledge of blessings and calamities. Yung po salitang knowledge sa Hebrew ay may idea na to experience, mararanasan, to experience. Kaya in other words, that tree was the tree of knowledge, or you will experience the blessings and the curses, or the blessings and calamities. Yan po sa original na translation. Maranasan daw yan kapag kinain ang bunga ng punong kahoy na pinagbabawal ng Diyos. The tree of knowledge of good and evil. Hindi na po natin pag-aaralan yung o babanggitin yung sa Genesis chapter 3 kung paanong tinukso ni Satan si Adam and Eve. Actually, ang tinukso ni Satanas ay si Eve, At nung tinukso si Eve, si Adam pala, later on, mababasa natin sa Bible, katabi lang pala ni Eve, Yung mga unang pastor, tinipris nila, delikado raw mag-isa ang babae, ang asawa, at prone sa temptation pag wala yung si Adam, yung asawa. Yung pala nandoon. Kasi sabi doon, after na tuksuhin ni Satanas at makonbinsi niya na ipakain kay Eve ang fruit of the tree of knowledge of good and evil, sabi sa Bible sa Genesis chapter 3 ay, and she also gave it to her husband that was with her. That was with her, katabi lang pala niya. So, hindi totoong wala si Adam. Nandoon lang. Ang problem, naging tahimik si Adam. Naging tahimik at pinabayaan niya si Eve na siya yung kausap ng kausap kay Satanas. Ngayon, babalikan po natin yan. Yung pangyayari niyan. Hindi na lang natin i-detalya yung kung paano tinukso sila, si Eve. Si Eve ang natukso. Si Eve naman, inalok si Adam. At si Adam, alam ng kasalanan, hindi niya nirebuke si Eve, hindi niya nirebuke si Satanas, Hindi niya pinagsabihan, teka, sabi ng Panginoon, ganito, tahimik lang siya. At ang tanong, bakit naman hindi nakialam ang Diyos? Bakit hindi pinitik ng Diyos sa kamay ni Eve yung forbidden fruit? Ang dahilan po, ang sagot ay ito. Kasi sa simula't-simula, binigyan po ng Diyos ang tao ng freedom to choose what they want to choose. God will allow what you will allow. At kung anong pinili mo, ipapaubaya ng Diyos, papangyayarihin niya ng Diyos. Hindi pwedeng manghimasok ang Diyos sa kalooban ng tao or sa free will ng tao. Meron pong free will ang tao, na piliin ang kanyang destiny. At si Adam and Eve, pinili nilang kusa. Kinusa nilang piliin ang destiny ng kanilang future or future destiny. And their future destiny is doomed forever. Ang destiny ng nagkasala ay walang hanggang kaparusahan. At binili na ng Diyos kung anong gagawin at kung alin ang pwedeng kainin. At pinagbawal ng Diyos kung alin yung hindi dapat kainin. Malinaw yon. ang buti nga ng Diyos sa lahat daw ng punong kahoy sa gitna ng halaman ng Eden, pwedeng kainin. Except for that one tree, that forbidden tree. Pero despite na paglilinaw ng Diyos at pag-warning,
pinili pa rin ng tao yung bawal. No? Nandun po yan sa Genesis chapter 3. Hindi na tayo masyadong magbubukas ng Bible to save time. At unang nahulog sa kasalanan si Eve. Pangalawa si Adam. Ngayon, tinanong ng Diyos si Adam kung bakit nangyari yon, ba't pinili nila ang pinagbabawal ng Diyos. Ang sagot ni Adam, kasi gawa nung babaeng ibinigay mo sa akin, tinuro yung asawa. Pagdating kay Eve, sabi naman ni Eve, kasi po yung ahas, tinukso ako. Pagdating sa ahas, sabi nung walang sinabi yung ahas, kasi wala na siyang naituro. Dead end. No? At yung pagtuturoan, namana natin yan, yung pagsisisihan. Sa halip na mag-repent si Adam and Eve, nagturoan na lang. Kaya, the first man, Adam and Eve, failed God. And they were separated from God dahil pinili nila na sumama kay Satanas. No? Merong salita na binigay sa kanila ang Diyos, the commandments of God. Kung anong pwedeng gawin, pwede ako kainin. Kung anong pwede kainin, kung anong bawal. But still, pinili nila yung sinabi ni Satanas. Mas pinaniwalaan nila ang salita ni Satan kaysa sa salita ng Diyos. At yun ang pasimula ng tao'y napahiwalay sa Diyos when they chose the word of the devil. Tingnan nyo ngayon, no? Ano ang paraang pagliligtas ng Diyos para ang tao'y maligtas? Maliligtas ang tao kapag pinaniwalaan niya ang salita ng Diyos. And the word of God is the gospel. When a person believes the word of God, the gospel, the good news, he will be saved. Kapag pinaniwalaan niya at pinili niyang paniwalaan ang gospel at salita ng Diyos, maliligtas siya. Bakit? Kapag pinili niya ang salita ng Diyos, magkakaroon siya ng pananampalataya sa Diyos na siyang lumikha sa atin. Sabi sa Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing by the word of God. No? Okay. So, reverse, napansin nyo, napahiwala ang tao sa pamagitan ng pagsampalataya sa salita ni Satanas. Ngayon, ang tao maliligtas sa pamagitan ng pagsampalataya sa salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos is the gospel. Pangalawa, sinasabi rin sa Biblia na ang salita ng Diyos ay si Jesus Christ, the Word of God, the Logos. Once a person chose Jesus to be his Lord God and Savior, he will be saved. Pabaligtad, ano po? Okay. Now, punta tayo dito. No? Sa mismong topic natin. Kasi last na series natin to. Last part na ng ating series na Authority of the Believers. No? Part 4 ito. At under authority of the believers, ang topic natin ay our physical body gives us authority and right, no? In this world, no? Yan po ang paksa natin. Now, babalikan natin ang Genesis, no? Kung paano nung nalikha ng Diyos ang mundo, napakaganda, naglagay ang Diyos ng paradise, then inilagay niya, pag ready na yung paglalagay, sa kanya nilikha ang tao. Kung ang tao ay hindi nagkasala, ang tao ay mabubuhay forever. No? Merong theory po na bakit naglagay ang Diyos ng tree of life? Kung ang tao ay may eternal life na noon pa. Ang sagot ng ibang Bible scholars, theologians, possibly raw, no, and this is another theory, possible, na ang Diyos ay nagbigay sa tao ng
7,000 years na lease, pahiram sa tao ng 7,000 years. And before that 7,000 years end, kailangan mapili ng tao yung pagkain sa tree of life to live forever. Yan yung isang theory na na itinuturo ng ibang theologians, hindi natin alam kung gaano katotoo yon. Pero theory lang nga, possible na pwede totoo, pwede hindi. Basta ang alam natin, ang original plan ng Diyos sa tao is to live forever. Ang original plan ng Diyos sa tao ay maging masaya, maging madami ang tao sa mundo, mapunuan ng tao ang mundo, na walang kamatayan. Na ang ating katawan, it is a flesh and blood body. Tandaan sinabi sa Bible, yung second life natin, bibigyan tayo ng glorified body. It will no longer be a flesh and blood body. Bakit? Kasi ang dugo nabubulok. Ang flesh and blood body nabubulok. Ang ibibigay sa atin ng Diyos, glorified body, walang dugo. Kaya nung si Jesus na buhay na maguli, nagpakita sa kanyang mga alagad na pagkamalang ghost. Sabi niya, hindi ako ghost. Hindi ako spirit. At makikita niyo ang katawan, it is a flesh and bone body. Ang flesh and bone body ay hindi spirit. I have this flesh and bone body, sabi ni Jesus. Hindi niya sinabing flesh and blood body. Bakit? Kasi iba na ang katawan niya. It was a glorified body with flesh and bone, but without blood. At possible, yan ang magiging katawan natin in the future. Hindi na mabubulo kasi wala ng dugo. Ang dugo nabubulo. Merong studies, ang medical science, ang mga scientists na nagtataka sila kasi ang katawan ng tao ay napakaganda ang system na lahat automatic ang mekanismo ng katawan natin, even our heart, nagpapump, kung ikaw ay 70 years, nagpapump ang mekanismo ng puso ng walang pahinga for 70 years. Nagpapump, hindi naman disuse, pero tuloy-tuloy. Hindi nagpapahinga. Pinaka-busing muscle sa katawan tao ay ang heart. Sino nagpaandar niyan? Ang Diyos. Ang ating different parts sa ating katawan at ganyan din ang mata natin, ako kahanga-hanga ang mga parts magkakaugma, minsan lang sumablay, hindi na magpa-function. Yun na lang cells, isang cell, there are millions of cells meron tayo sa ating katawan. Ang isang cell, pag sinilip mo sa matinding microscope, makikita mo ang isang cell parang isang factory na nagpa-function na mayroong mga workers, na mayroong mga parts ang cells natin na automatic na nagpa-function at may mga different parts na automatic nagpa-function na parang akala mo mga tao na trabador. Isang cell lang yun, kompleto. Parang isang malaking pabrika na busy ang mga workers. Isang cell lang yun. Sino makakalika ng ganyang kagandang cells? And there are millions or even billions of cells sa ating katawan. Yun na lang isang DNA natin o yung isang tama, DNA, deoxyribonucleic acid, kung tawagin, DNA. Pag in-stretch daw, napakahaba yan, microscopic lang ang laki. Pero pag in-stretch mo, napakahaba. Sino makakalika ng ganyang kahamang-hamang parts ng katawan natin? Bawat parts ng ating katawan. Ang katawan ng tao, nagpapunction ng normal. Kaya lang pag tumanda tayo, merong hantungan, merong expiration. Habang tumatanda, humihina yung mga mekanismo ng katawan, bumibigay hanggang sa mamatay tayo. Ang pinagtataka ng medical science sa mga scientists,
sa kahangahangang sistema ng katawan natin, bakit daw namamatay? No? Dapat daw ang mangyari, halimbawa, yung kamay natin naputol. Meron tayong self-healing agent sa katawan natin, and through those cells, blood cells, gumagaling na kusa yung mga wounds natin. Ngayon, dapat daw, ang ating katawan, halimbawa, naputol ang kamay, dapat daw, sa ganda at galing na system ng katawan natin, kusang hihilom at tutubo yung kamay natin. Yan, sabi ng mga scientists. Kagaya ng buntot ng kami naglalaro ng araw ng butig, kami nung araw, yung mga bata, pinuputol namin buntot, gusto lang namin makita yun. After ilang days, natubo yung buntot ng lizard. Tumutubo. Ang halaman, pag pinutol mo, natubo din. Nadugtong. Dapat daw ganun ang katawan natin, pag pinutol, tutubo. Ba't hindi tumutubo? May hangganan. Bakit may hangganan? Kasi may hangganan ang katawan ng tao. Nagkaroon ng hangganan. Kung hindi nagkasali si Adam and Eve, ganun ang mangyayari. Flesh and blood ang katawan natin, pero hindi mabubulok kasi walang kabulukan sa mundo. Pag naputol ang katawan, ang kamay, accidentally, tutubo ulit, parang halaman. Pag napugot ang ulo, tutubo ulit. Ayan ang sa theory ko, at possible yan. Pero ba't hindi mangyari? Because of the fall of man. Dahil sa kasalanan pumasok sa mundong ito because of the sin of our first parents. Kaya dahil doon napahiwalay ang tao at lahat ng generation ay napahiwalay sapagkat ang lahat ay nagkasala, napahiwalay lahat sa Diyos. Yan yung tinatawag na nagkaroon tayo ng sinful nature that we inherited from our first parents. Bakit minana natin yung kalikasan ng unang magulang natin na sinful depravity or sinful nature, or kung tawagin, masakit pakinggan, kung tawagin ay satanic fallen nature. Ba't minana natin yun? Nung wala pa tayo kay Kristo. Because we inherited the blood of our first parents. We inherited their DNA. Lahat tayo may DNA ni Adam. Lahat ng generation nang galing sa isang couple lang kay Adam and Eve. Kaya lahat ng henerasyon inherited the DNA, the nature of Adam, which is the fallen nature of man, kung tawagin the sinful nature. Sa Catholic Church, kung tawagin natin nung araw, the original sin. Pero ngayon, merong mga group of theologians ayaw tanggapin. Wala doon tayo original sin. Sino may sabi sa inyo? Kaya nga ang solusyon ni Jesus, common sense lang, kaya nga ang solusyon ni Jesus is to be born again. John chapter 3, verse 3 and 5. Except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. You must be born again. Yung salitang you, hindi lang para kay Nicodemus, sa original Greek ay para sa lahat sa buong mundo. Buong mundo kailangan, it is a must that the whole world must be born again. Bakit? Kasi the whole world will go to the lake of fire. Lahat tayo ay kondinado na, condemned, nahatulan na. Kasama tayo mamamatay ng ating first parents dahil we inherited their blood, and Adam and Eve inherited the nature of the devil. The devil became the father of our first parents. At maging tayo rin nung wala pa tayo kay Kristo. Kaya sabi ni Jesus sa mga Jew na hindi nagsisampalataya sa Kanya, you are of your father, the devil. See? Kayo sa inyong amang diablo. Bakit? Yung mga Jew na yon ayaw kay Jesus. At sinabi niya sa Ephesians chapter 2, verse 2, that we are children of wrath. Anak tayo ng kagalitan ng Diyos. Bago natin makilala ang Panginoong Hesus, bago tayo na born again, makasalanan tayo. No? Kaya ano nangyari? Lahat tayo hinatulan na. Ang tanging solusyon ng Diyos is to be born again. Ipanganak na maguli.
No? At itong kapanganakan maguli ay supernatural, born of the Spirit, born into the kingdom of God. Kaya nga sa original Greek, except a man be born from above, ipanganak sa kaharian ng Diyos. And once a person believe and accept Jesus to be his Lord, God, and Savior, he will be born from above. At lahat ng kanyang kasalanan ay aalisin, papawiin, buburahin ng Panginoong Hesus by His precious blood. At siya ay magiging tunay na anak ng Diyos. Okay. Ngayon, we are children of God. Kung hindi po namatay si Jesus sa cross at nabuhay na maguli, walang born again experience. Wala rin new covenant na ginawa ang Panginoong Hesus kung hindi namatay si Jesus at nabuhay na maguli. Nung siya umakit sa langit, gumawa siya ng bagong covenant na binigay sa atin, the new covenant. And under that new covenant, that is the covenant of sonship. Hindi covenant ng slave, kundi sonship. Ang Israel under the old covenant, kung tawagin ni old covenant, ang tawag sa Israel ay servants of God. Sa atin, ang tawag ay sons of God or children of God. No? Sa Old Covenant, ang Holy Spirit hindi pwedeng manahan ng permanente sa katawan ng mga anak ng Diyos. No? Walang born-again experience under the Old Testament. Ang born-again experience is only under the New Covenant, the covenant of sonship, the covenant of this born-again experience. Dito lang sa New Covenant. Paano naligtas yung Old Testament saints? Before Jesus rose from the dead, they were there in the underworld, sa kalaliman mundo, doon sa paradise, Abraham bosom. Sakop yun ng Hades, ng hell dati. No? At maghihintay sila ng pagdating ng Messiah. Mas mataas yung lugar na yun, doon sa torture place na hell. Pero yun ay sakop din ng hell. Paradise lang ang tawag, o Abraham bosom. Malamig-lamig doon, may tubig. At yung iba ba ay torture place. Nasa Bible po yan, sa Aklat ng Luke. Naghihintay sila doon ng pagdating ni Jesus. Kaya nung si Jesus namatay sa cross, ang kanyang spirit and soul ay pumunta doon sa mga Old Testament saints, pinuntahan sila at iniligtas at dinala sa langit. He led captives ayon sa Ephesians chapter 4. At pati na yung paradise ay iniakyat na ng Diyos sa langit. Kaya nung makita ni Paul, makarating si Paul sa heaven, nakita niya ang paradise nasa heaven. Okay. So, yun yung konting pakita natin. No? Now, we are now born again. Born into the kingdom of God. Tayo po ay anak ng Diyos. No? At sa Bible, binanggit ko sa inyo last week na we are now part of the Lord Jesus Christ. We are called the body of Christ. No? Katawan tayo ni Kristo ngayon. Colossians 1:18 ang sabi, and Jesus became the head of the body, the church. Larawin nila tayo parang katawan tao, pamula leg hanggang paa tayo lahat ng local churches. Kung tawagin Universal Church of Jesus is the body of Christ. Lahat ng local churches na pinanganak sa karang Diyos, sama-sama tayo kahit iba-iba pangalan natin. We are now called the body of Christ, the Universal Church of the Lord Jesus Christ. And our head, our leader, our shepherd is the Lord Jesus Christ. He is the head. Kaya ang katawan, pag inalisan po ng ulo, mamamatay ang katawan. Nabubuhay ang katawan dahil may ulo. Nabubuhay tayo dahil kay Jesus. Okay. Si Jesus, inanoint ng Diyos. Binuhusan ng anointing ng Diyos. At yan inilarawan sa Psalms 133, nung inanoint si Aaron bilang high priest. Parang ganun din si Jesus. Nung inanoint si Jesus, ang langis, ang oil na binus kay Jesus, spiritual oil, the anointing of God, the power of God, na bumuhos kay Jesus. At the good news is, we are the body of Christ. Kaya pagbuhos ng langis kay Jesus, that anointing of power, bumaba sa katawan sa body of Christ. So, we also receive that anointing of power na ibinubo kay Jesus
pababa sa atin. Nagkaroon tayo ng anointing because of Jesus. He was anointed by God. Acts chapter 10 verse 38. Yan ang purpose why Jesus was anointed by God. Si Jesus ay Diyos, hindi niya kailangan anointing. Pero siya ay naging tao, kailangan niya siya i-anoint para ano? Tandaan niyo yung ating lesson last time na Jesus became a man. Number 1, to pay the price of our sin. Number 2, to destroy the devil, to destroy the kingdom of the devil, to destroy the works of the devil. Number 3, so that we might become joint heir together with Christ. Para maipamana sa atin ni Jesus ang magagandang pinamana sa kanya ng Ama. Kailangan pamanahan siya para yung mana dumaloy sa atin. Without Jesus, hindi dadaloy yung mana kay Jesus. Ano ang unang minana? Sonship. Jesus was called the Son of God. Kaya tayo ngayon, sons of God din. Jesus was anointed of God. Kaya tayo ngayon, anointed by God. Jesus has authority. Kaya tayo may authority. Jesus has the power of the Holy Spirit. Kaya tayo ngayon, nakaka-receive ng power of the Holy Spirit. See? Jesus received the inheritance of God's kingdom. Everything in God's kingdom, all the riches and wealth of God's kingdom, belongs to Jesus. Pinamana ng Ama. Para ano? Para lahat ng yan, manahin din natin. Kaya, Romans 8:17, we became joint heir together with Christ. Kung anong minana ng Jesus, hindi ang minana natin. Okay? Kaya tayo, ang taas ng kalagayan natin, mga kapatid. Listen. Alam niyo ba, mas mataas pa tayo sa kalagayan ng mga angels of the Lord? Yes. In fact, sa Book of Hebrews, sasabi, ang mga angels sa Panginoon, sinugo ng Panginoon, to help us, to serve us, no? To minister to our needs. At ang mga angels of the Lord, sabi ni Paul, sa future, hindi nyo ba alam, tayo mga manampalataya, tayo ng mga children of God will judge the angels of the Lord. Ba, tindi. Kaya pinagtatalunan po yan ng mga ibang Bible teachers. Alin ba mataas? Mga anghel o ang tao? Ang tao pinababa ng kasalanan. Therefore, natural, mas mataas ang angels of the Lord. Binaba nga tayo ng gasimpantay ng animal kingdom dahil sa ating kasalanan. Pero tayo ay nakay Kristo na, ibinalik tayo sa dating kalagayan natin. Second to our God. No, Psalms chapter 8 verse 5 and 6 na ano ang tao, sabi ng Panginoon na nilikha mo ang tao na mababa lang ng kaunti sa Diyos. Sumisigunda sa Diyos. Therefore, yun ang original na kalagayan tao, mataas. Pero pinababa tayo ng kasalanan. Pero once you are in Christ, ibinabalik ka sa dating posisyon. Pumapangalwa sa Diyos. At ang sabi ng Panginoon sa atin, sino man nanatili, magtagumpay hanggang wakas, bibigyan ko ng pagkakataon umupo sa aking trono. Imagine, pati even the throne of Jesus, pinamamana sa atin. And the throne of Jesus means we will reign together with Christ forever sa buong eternity. We are kings and Jesus is our King. The King of Kings. Tayo yung kings. See? We will reign forever together with Christ. Romans chapter 5 verse 17. At tinawag din tayo sa Bible, sa Book of Revelation, at maging sa sulat ni Peter na we are kings and priests. Yung ibang modern translation, pinalitan yung kings, ginawang kingdom. Pero sa Greek, I think, Basileo means king. Ang Basilea ay kingdom. So dapat kings yun. We are kings and priests because we will reign together with Christ forever. Bakit? Mataas sa kalagayan natin. Kasi we became the body of Christ. Kaya ito ang logic diyan. Kung bakit ang mga mananampalataya, mga anak ng Diyos ay mas mataas kaysa mga anghel, why? Because we became the body of Christ. Ang tanong ay ito, if we are the body of Christ, we became part of the Lord Jesus Christ, no? Connected to Jesus.
Sinong mataas? Si Jesus o ang mga anghel ng Diyos? Ang sagot, si Jesus. Kung si Jesus ang mas mataas kaysa lahat ng mga anghel ng Diyos, therefore, if we are part of Jesus and we are the body of Christ, kung ano si Jesus, ganun din tayo. 1 John chapter 4, verse 17, as He is, so are we in this world. So therefore, ano tayo? Itinaas tayo ng Ama kasama ni Jesus. We are now the body of Christ, and positionally, right now, at this very moment, sabi sa Ephesians chapter 2, verse 5 and 6, we are now seated together with Christ in heavenly places. Positionally, in the realm of the Spirit, nakaupo na tayo, reigning in this life and in the life to come. Pero pagdating natin sa langit, with our glorified body, makikita natin yung upuan natin, katabi natin si Jesus. We will experience that throne in the future. So, napakabuti ng Diyos. So, ngayon, if we are part of the body of Christ, lahat ng minana ng Jesus, minana rin natin. Even His anointing, even His power. At ma-activate ang authority of Jesus, magmamanifest ang authority and power of the Lord Jesus Christ as we use the name of Jesus. Kaya ang bilin ni Jesus, in my name you will cast out demons. In my name you will lay hands on the sick and they will be healed. In my name. Sabi ni Jesus, those who call upon the name of the Lord will be saved. So we can use the name of Jesus by calling upon His name or by declaring the name of Jesus na activate ang authority and power of the Lord Jesus Christ sa buhay natin. At kaya, pag alam nyo itong authority natin, takot sa inyo Satanas at ang mga demonyo. Yes. Takot sila. Sa mga Kristiyanong, alam ang posisyon nila, alam who they are in Christ. Alam nyo ba who we are in Christ? Dapat alam nyo. Okay. Now, if the authority of Jesus is our authority, totoo, we can cast out demons in His name. If the power of Jesus, which is the power of the Holy Spirit, is our power, we have the power of the Holy Spirit, we can use it to destroy the works of the devil. See? And if we are the body of Christ, everything na kay Jesus nasa atin. Kaya maging sino ka man, kapatid, ikaw na ang pinakamahirap na tao sa buong mundo. I tell you, in the future, yung future natin, ikaw ang pinakamayamang tao sa buong universe. Kasama ko, kasama natin lahat. We, tayo na. At mapalad tayo. At ang pinakagusto kong kayamanan, yung maupo sa trono ni Jesus katabi siya. Sa inyo na lahat ng riches and wealth of God's kingdom, basta ang gusto ko lang, katabi si Jesus. Sapat na yun sa akin, makatabi si Jesus sa upuan. My Lord, my God, and my Savior. So kung alam nyo, if you know who you are in Christ, wala kang katatakutan. Even the devil, pag tumayo ka at ginamit ng pangalan Jesus, bahag buntot yan. Totoo po yan. Okay, now, yung topic natin, our body gives us authority. Ano, punta na tayo dito. Sa Garden of Eden, balikan natin, Garden of Eden. Tandaan nyo, nung si Satan ay nagrebelde sa Diyos, natalo siya sa labanan. Isinama niya yung one-third ng mga angelic hosts under his authority nung siya ay cherub pa sa langit. Dalawa po ang title ni Satan. He was an archangel and he was a cherub, anointed cherub. Sabi sa Ezekiel 28 at saka sa Isaiah chapter 14 verse 12. He was an anointed cherub. Bukod sa cherub, ang cherub po kasi katabi lagi ng Ama sa kanyang trono, tagabantay ng trono ng Ama. Bukod siya ay cherub, no wonder ko bit siya ay nagkaroon ng desire na maging kagaya ng Diyos.
bukod sa siya ay cherub, he was also an archangel, meaning arch means ruler, from the word arche, ruler, one of the chief angels. So sa Bible, merong 3 chief angels na binabanggit. Archangel Michael, chief angels ng mga angel warriors, warrior angels. Angel Gabriel, chief angels ng mga angel messengers. And chief angel, archangel Lucifer, na chief angel ng mga worshiping angels. At possible, ang mga na-recruit niya na sumama sa kanya, yung kasama niya, no, yung mga kasama niya under his authority. At tumiwalag siya sa Diyos, kinumbisi niya ang mga angels na sumama sa kanya, come on, pag nagkaroon tayo sa sariling kingdom, lahat kayo promoted. They were all deceived by the devil. At sumama sa, nagkaroon ng war, there was war in the heavenlies. At sinamampalag, natalo si Lucifer. Kailan kaya siya mananalo? At nilalay siya ng Diyos sa third heaven, sa kinaroroonan ng trono ng Ama. And the angels of God defeated the angels of the devil, and they were defeated. At sila ay tinapon ng Diyos sa kalawakan na walang sukat na titirhan. Completely defeated and powerless. Then, nakita ni Satanas na muling lumikha ang Diyos ng planeta, and this was the planet Earth, yung planeta natin, na pinaganda ng Diyos. No? At maraming Bible scholars nagsasabi, renovation ito ng dating mundong nawasak because of the sin of Lucifer. So, kung ito may totoo, renovation of Earth, pinaganda ng Diyos muli ang mundo, at nilagyan ng Garden of Eden, doon inilagay sa magandang lugar si Adam and Eve. At ang sabi, si Adam ay binigyan ng Diyos ng authority na maging mga hayop, meron siyang authority to declare their names. Pinangalanan niya. At yung gawain yun ay gawain na may authority. He named all those animals. Larawan yun ng authority. At ang tao, sabi sa Psalms chapter 8, verse 5 and 6, but before they committed sin, before they committed high treason before God, si Adam and Eve were surrounded with God's glory. No? Pinag-aralan natin last week, nabibihisan ng kaluwalhatian ng Diyos, kaya nung sila magkasala, that glory was removed from them. And that glory was their covering, the natural covering of man. Kaya nung mawala yung covering of God's glory sa kanya, that glory is like a bright light. The glory of God is like a bright light na nakapaligid, nakakover sa kay Adam and Eve. They were surrounded by God's glory. Kaya sabi, what is man? You crowned him with glory and honor. Listen, yung salitang crown, atar in Hebrew, means to encircle, to be surrounded, to cover. The first man, Adam and Eve, were covered, surrounded, and beloved, encircled with God's glory, na siyang natural covering, clothing of man. Eh nawala yun, nakita nila, hubot-hubad sila. So, dinamitan nila sarili ng dahon. For the first time, nahiya sila. Naawa ang Diyos, ginawa sila ng damit na hindi basta masisira from the skin of animals. Okay? Now, balik tayo sa temptation ni Adam and Eve. Nung bumagsak si Lucifer, nakita niya maganda ang mundo at nagulat siya, naglagay ang Diyos ng tao. And this time, ang tao, nilikha ng Diyos with freedom to choose his destiny, with free will. Ang mga angels walang karapatang pumili, although meron silang free will, pero wala silang right, authority to use their free will. One time lang na in-exercise ni Lucifer at ng mga fallen angels ang free will nila, they were doomed forever. Hindi na sila makabalik sa Diyos.
Ganon din yung 200 na mga watchers, mga angels na dineployed ng Diyos sa mundo, no? Na tagabantay, watchers kung tawagin, nasa Book of Enoch po yan, at nasa Genesis chapter 6, verse 4 hanggang 6, na natukso ang mga angels na yan, mga watchers, they were 200 watchers or angels na nagustuhan nila ang magagandang anak na babae ng tao at nagkaisa sila na kumuha ng kanilang mga aasawahin na tao, ng babae na magaganda. At nagbunga. Meron silang power na gawin yun. Kahit sila spirit, meron silang hidden power na mag-procreate. At ang naging offspring nila ay mga giants. Hindi lang doon sila nagkasala, maging sa mga animals. At sabi ng mga Bible scholars who believe in the Book of Enoch, pati mga animals, nagkasali sila sa pamagitan ng bestialities. Nire-rape nila yung mga animals. Nag-experiment sila kung ano magiging labas ng kanilang magiging anak. Kaya naging anak na sa mga animals ay half human, half animals. Ito yung mga intelligent creatures na nabuhay nung unang panahon. Half animal, half human. Some of them, at yun ding iba ay mga mukhang tao pero giants. At nung namatay yung mga yan sa Noah's flood, they became disembodied spirit. Nandito lang spirit nila. Sila yung tinatawag ng mga demons. Mga anak sila dati ng mga fallen angels. See? At yung mga 200 na yon na fallen angels in the Book of Enoch, immediately arrested by God at sila ikinulong sa Tartarus hanggang sa katapusan ng mundo. Nakabilanggo sila sa underworld. No? Kaya minsan nga, nagkakaroon ng earthquake. Sabi ng iba, doon sa malapit sa part ng Tartarus, kaya nagiging tuyo, nagiging dried, at nagkakaroon ng earthquake, nabibitak-bitak yung lupa. Maaring pumapalag na yung mga na tinadikalaan ng mga fallen angels sa kadiliman. No? Inip na. So, yun po yung mga yon. No? Iba naman yung kasama ni Lucifer na 1/3 ng mga angel ko. Hanggang ngayon, malaya pa sila. Okay. So, bakit hindi mahusgahan ng Diyos yung mga fallen, yung mga demons? Mahusgahan po yan sa Judgment Day. Bakit sa Judgment Day? Kasabay natin. Bakit? Kasi sila'y taga-mundo rin. Kagaya natin, taga-mundo tayo. Pinanganak kasi sila sa mundo. Lahat ng pinanganak sa mundo may authority to be here. May authority na mamalagi dito sa mundo. No? Kaya sila, ang spirit nila naglilipana. Hindi pa mahusgahan ng Diyos. Kasi pag husga sila, madadamay din tayo. Kailangan husgahan din, to be fair, because God is always fair and a just God. Mapipilitan ng Diyos pati tao husgahan. Sasabihin ni Satanas, you're not the just God. Dapat kasabay ang tao. See? Kaya sa future pa, husgahan yung mga yan. Even the devil and his demons. Kasi si Satan, nakuha niya ang planet Earth through Adam, at maging si Adam and Eve, nakuha ni Satan. Now, man belongs to the devil. At lahat po na kay Adam, nakuha ni Satanas. And I believe, even the anointing and authority of Adam, nanakaw ni Satanas. And Satan became the father of the fallen race. 2 Corinthians 4:4, Satan became the father of this, became the God of this world. And he became the father of lies. No? So ngayon, ito yung nangyari. Nung makita ni Satanas na nandyan ang tao, nilikha ng Diyos with free will, alam nyo ang blessing sa atin ng Diyos, yung free will. Freedom to choose what we want, to choose, alam nyo kung bakit. Safety belt natin yan. Kumbaga sa piloto ay may parachute. Yung mga fighter planes, pag sumabog yung plane, nasunog, isang eject lang, may parachute na sila. Safety parachute natin. Bakit? Once na tayo nagkamali ng pili, nagkamali ng desisyon, we can still
Go back to God. No? Pwede tayong bumalik sa Diyos. At humingi ng tawad at pwede tayong tanggapin ng Diyos sa pagkakamali. Kasi pinili natin muli siya. We have freedom to choose what we want to choose. Ang mga angels walang freedom to choose their destiny. Kaya minsan na sila magkasala, doomed forever. They're already been judged by God. Tayo, hindi. Kaya kahit 1,000,000 times, 1,000 times, once you repent, at tama ang puso mo na buong puso nagrepent ka, pwede kang bumalik sa Diyos at muli kang tatanggapin ng Diyos kahit paulit-ulit nagkamali ka. Tingnan yung Israel, paulit-ulit na nagkasala sa pagkasamba sa Diyos. Paulit-ulit nagrepent, paulit-ulit din tinatanggap ng Panginoon. Why? Because man was created by God with safety belt, with free will, with parachute. See? Kaya, nung makita ni Satan, ng tao, maganda, man will reign forever. Ba, ito ang gusto ko. No? At ang layunin ni Satan, makuha ang tao. Anong purpose ni Satan? Pag nakuha niya ang tao, mapuposes niya si Adam and Eve. At pag naposes niya si Adam, uutusan niya si Adam na pumitas sa tree of life na bawal o sa tree of life na pwedeng pitasin ni Adam. At pag pinitas ni Adam ang tree of life at inutusan ni Satanas na kainin, habang si Satan ay possess ang katawan ni Adam, inside Adam's body, kinain ni Adam ang tree, the fruit of tree of life. Forever mabubuhay si Satan and God can no longer judge the devil. Kasi nakakain niya siya ng tree, the fruit of tree of life, at right ng sino man na makakain ng fruit of tree of life na mabuhay forever sa buong eternity na hindi nahahatulan ng Diyos. Yun ang misyon ni Satan, to get that fruit of tree of life. Kaya ang ginawa ni Satan, first step, tinukso niya ang tao. Nung makuha niya ang tao, ang second step, plan B. Successful ang plan A. Man was tempted by the devil. Plan B. Ipoposes ko ito at utusan kong kumuha ng tree, ng fruit of tree of life so that I might live forever. Sabi ni Satanas, no? Listen, wala po ito sa Bible, ha? Pero sinasabi ko sa inyo ito, this is a revelation knowledge from the Holy Spirit. Ang plan din ni Satan is to get the fruit of the tree of life through Adam. And once na ma-possess ni Satan ang katawan ni Adam, kung pipitasin ang tree of life, and both Adam and the devil will eat the fruit of the tree of life, and both Adam and Lucifer will live forever at hindi sila pwedeng hatulan ng Diyos. At si Satanas ay mabubuhay forever with his body na hindi mabubulok, hindi mamamatay. Magkakaroon sa katawan na hindi mamamatay. Satan, the devil, will exist forever like God. No? Hindi na siya pwedeng husgahan ng Diyos. Even mankind, hindi na pwedeng husgahan ng Diyos after na makakain sa tree of life. Yun ang plan B, the ultimate plan B ni Satan. At maghahari na siya forever. Magkakaroon dalawang kingdom, the kingdom of God and the kingdom of the devil that will exist forever sa buong eternity. But God, mas wise ang Diyos. According to the Bible sa Genesis, after na si Adam at Eve ay magkasala, anong ginawa ng Diyos? Because of God's love, mahal na mahal ng Diyos ang tao, pinalayas ang Diyos si Adam and Eve sa Garden of Eden, at binakuran ng Diyos ang Garden of Eden ng tabak na nagliliyab, umiikot, nagpapatrol, day and night. At may mga angels na nagpapatrol doon sa Garden of Eden, day and night, with a flaming sword na umiikot. Hindi na pwedeng makabalik si Adam and Eve
doon sa location na kinaroroonan ng Tree of Life, sapagkat binakuran ng Diyos. May nagpapatrol encircled with that flaming sword of God na umiikot day and night with that guardian angels na nagbabantay sa Garden of Eden doon sa Tree of Life. Now, si Satan was a failure. He failed. Hindi na nakuha yung fruit of Tree of Life, kaya failure siya. Hindi siya pwede maghari forever. And the devil was defeated nung si Jesus ay nabuhay na maguli. Defeated siya, totally defeated, 100%. Colossians 2:15. At sinamsaman niya ang diablo ng weapons at iniwan niya sa hayag na kahihiyan. Defeated. No? Hiniya ni Jesus si Satan. Natalo sa labanan si Satanas. Hindi na siya pwedeng pumitas sa fruit of the Tree of Life. Wala na siyang chance forever. At siya ngayon, ang chance niya, ang tanging magagawa niya, ay mag-submit sa judgment ng Diyos na malapit na. He will be thrown into the lake of fire kasama ng mga unbelievers. So now, balikan natin kung paano natukso ni Satan ang tao. Ang sabi sa Bible, at that time, bago magkasala ang tao, ang pinakamagandang hayop sa Garden of Eden ay ang serpent, ang ahas. Sabi ng ibang theologians, yung daw serpent hindi ahas, kundi pwedeng isang creature na merong ability to tempt man para tuksuhin tao, isang creature na may power na tuksuhin ng tao. Hindi. Serpent yun. Ahas. At ang sabi ng Diyos, nasa Bible na nga, sinabi na nga, pinakamagandang hayop nung time na yun ay ahas. So, anong ginawa ni Lucifer? Ang plano ni Lucifer, makausap ang tao at tuksuhin ang tao. Paano mangyayari yun? Paano siya makakalapit? Wala siyang katawan. Ang may authority sa mundo ay yung mga nilalang na may katawan. The problem was, si Satan hindi ipinanganak sa mundo kaya wala siyang katawan. Ang mga animals may katawan kasi pinanganak sila sa planet Earth. Si Adam and Eve may katawan kasi sila ay nilikha ng Diyos sa taga rito. At ang mga tao may karapatan mabuhay sa mundo kasi may katawan tayo. Lahat ng creatures sa pinanganak sa mundong ito may katawan to be in this world. Mabuhay sa mundong ito. At ang mga human beings may authority and right to be in this world, to live and have authority of this world. See? Kasi meron tayong physical body. It is our physical body that gives us authority and right to live in this planet. Now, ang ginawa ni Lucifer, hinanap niya, tinignan ko ano yung attractive na animal na pwedeng ko mausap kay Adam. Nakita niya ang serpent. And I believe with all my heart, pinoses niya ang katawan ng serpent. And after possessing the body of a serpent, humarap siya kay Adam and Eve, at doon na nga nangyari na nakikipag-usap yung ahas kay Adam and Eve. No? Ahas nagsasalita kay Adam and Eve. Now, yun dahilan. Illegal ang pagpasok ni Lucifer sa planet Earth. Ano, illegal, hindi legal yung pag-possess niya sa katawan ng ahas. Illegal yon. No? Sabi ni Jesus, lahat ng sabi ni Jesus, ang dumadaan sa over the background ay magnanakaw. Ang dumadaan sa pinto, the true shepherd, ay siyang talaga may authority. No? Para sa mga tupa. Si Satan walang authority kasi nag-over the background siya. Okay, ngayon, to make the long story short, lahat ng generation na pinanganak, makasalanan. No? At ang tanging solusyon ng Diyos, kailangan ang tao ipanganak na maguli. Ano ang pamaraan ng Diyos? Ang tao ipapanganak na maguli, to be born again experience, born in the Spirit,
sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng kapangyarihan ng Holy Spirit, ang tao ipapanganak sa kaharian ng Diyos. Pero, bago mangyari yan, yung proseso na yan, kailangan si Jesus mamatay sa krus at mabuhay na maguli. At kapag siya'y nabuhay na maguli, aakyat siya sa langit at gagawa siya ng bagong covenant. And under that bagong covenant, new covenant, doon papasok ang new birth or born again experience na ibibigay niya sa tao. Bibigay ng pagkakataon tao ipanganak na maguli. See? Now, so, anong ginawa ng Diyos para mangyari yung plano ng Diyos na kailangang may mamatay na substitute ng lahat ng tao sa mundo? At ang substitute na yan, dapat tao. Hindi pwedeng ang Diyos lang. Dapat tao. Bakit? Kasi ang nagkasala, mga tao. Tayo. So, magiging substitute, aako ng kasalanan natin, must be a man. A true man. 100% human being. Second qualification, he must be a sinless man. Walang kasalanan. But the problem was, lahat ng tao sa mundo nagkasala. So, sinong qualified? Wala. So, sino lang ang walang kasalanan? Ang Diyos lang. Kaya anong ginawa ng Diyos? Ang Diyos mismo nag-volunteer. And his name is Jesus. Bumaba siya sa mundo, nag-volunteer siya to die on the cross. Before he died on the cross, kailangan meron siyang physical body. No? Kailangan meron siyang physical body. And to have his physical body, no? Kailangan ang Diyos bumaba with physical body. Alam niyo, ito ang sabi eh. Ito. Sabi dito, sa Hebrews chapter 10 verse 5, at ito si Jesus ang nagsasalita. Sabi ni Jesus, therefore, when Christ came into the world, nung dumating si Jesus sa mundo, He said, sacrifice and offering you did not desire, but a body you prepared for me. Hindi ka nalugod sa sacrifice at offering. Bakit? Hindi ganun. Wala pa rin ganung katinding power to rescue mankind. Kailangan mismong merong kahawig ang tao na mamamatay sa kasalanan. A pure, sinless man na magiging substitute ng all mankind sa kamatayan. Man will be judged by God. Doon hahatulan sa taong yon na representative ng buong mankind. Sino yon? Si Jesus. So, Jesus is God. And therefore, God became a human being. John chapter 1, verse 1 hanggang 3 and verse 14. And the Word became a human being. Kaya sabi dito ni Jesus, sacrifice and offering you did not desire, but a body you prepared for me. So yung katawan ni Jesus, inihanda ng Ama para pag siya'y nagkatawang tao, meron siyang physical body of a human being na that will give him authority to live on this planet, to exercise his authority and right as a human being, and to save mankind by dying on the cross. And through the resurrection of the Lord Jesus Christ, nagtagumpay ang Diyos sa mission na yun. At lahat ng sinabi ko ito, nagtagumpay ang Diyos. So, 2,000 years ago, nagkaroon ng authority ang Diyos to step on this planet, bumaba sa planet ito, kasi meron siyang legal na karapatan, nagkaroon siya ng katawan. Our physical body gives us the right to live in this planet and to reign, to receive authority on this planet. Our physical body gives us the authority in this planet to give us the right to live in this planet. Our physical body. Kaya pag namatay physical na katawan natin, diretso tayo sa spirit world. Hindi tayo pwede magpaligoy-ligoy pa o magpakalat-kalat sa mundo. Wala pong multo. Yung nagpapanggap na multo, demon spirits yun. They're still here on this planet. Pero ang tao, ang kaluluwa ng taong namatay, diretso sa spirit world. Hindi allowed na magpa-gala-gala pa sa mundo.
Kasi wala na tayong right. Why? Because wala na tayong katawan. Our physical body gives us the authority and right to live in this planet. See? Now, si Lucifer, illegal yung pagpasok niya. Paano siya nakaharap kay Adam and Eve nakipag-usap? He used the body of the serpent. Illegal pa rin. Tayo, ba't tayo may authority sa mundo ito to live on this planet? Because we have this physical body. One of these days, pag bumigay ng katawan ko, wala na akong right sa physical world. Maghihintay ako ng second life ko na kung paano doon ako'y bibigyan ng Diyos. Tayo, na kay Kristo, bibigyan ng Diyos ng bagong katawan. Glorified body na designed to live forever sa new heavens and new earth. No, mabubuhay tayo sa mundo, sa new earth, with our glorified body, katawang hindi na tatanda, hindi na mamamatay, hindi na magkakasakit, hindi na papangit, hindi na mamamatay, hindi na mabubulok. That is our physical body in the future, glorified body. At yun yung katawan ni Jesus na siya nabuhay na maguli. Kaya sabi sa Philippians 3:21, who will transform our lowly body, our earthly body, no, to be like His glorious body, by the power that enables Him even to subject all things to Himself. Yung katawan ni Kristo, magiging ganun din ang katawan natin kung tawagin glorified body in the future. See? Yun yung katawan na gusto kong pumunta sa Mars, nandun na kagad. Gusto kong pumasyal dito, nandun na kagad. All things are possible. Gusto kong lumipad, pasyal tayo, Brad, lipad muna tayo, nakakalipad. At yung glorified body, pagbaba natin sa second coming of the Lord Jesus Christ, para awatin ni Jesus ang digmaang pandaigdig, wasakan ng lahi, bababa si Jesus para magdalang kapayapaan. That will be the second coming of the Lord Jesus Christ. Together with us, mga nakakabayong puti tayo, nangunguna si Jesus with our glorified body. Remember, 7 years ago, na-raptured tayo. Then, after 7 years, the end of 7 years, bababa tayo, and that will be the second coming of Christ. Mga nakakabayong puti tayo. And we will reign with Christ sa buong 1,000 taon. Jesus will establish His visible kingdom sa Israel for 1,000 years. For 1,000 years, magkakaroon ng complete peace and rejoicing sa buong mundo, complete blessing sa buong mundo, hahaba ang buhay ng tao. Ang pinakabatang mamamatay ay 100 years old. Baby pa lang yun. And we who are in Christ with our glorified body will reign together with Christ for 1,000 years. Hindi lang for 1,000 years, kundi forever. Kasi after 1,000 years, no, magkakaroon ng ending, i-release ni Jesus, ng Panginoon si Satan from the underworld, from the bottomless pit, at muli, bubuoy niya ang kanyang army at tutukso yung mga bansa at gagarahin ng mga bansa ang Messiah, tayo, na nandun tayo sa headquarter natin sa Jerusalem, sa Israel, pero hindi ubra. Bababa ang apoy ng Diyos from heaven, and those enemies will be consumed with fire. And together with this temporary world, our earth will be consumed by fire. At yan ang ending ng mundo. Then sabi ni John, the beloved, nakita ko new heavens and new earth. Nakita ko ang bagong mundo bumababa mula sa langit. At doon sa bagong mundo na pinaganda at nilikha ng Diyos para sa ating mga taong with glorified body, we will live there forever sa buong eternity, kasama natin ang Diyos at si Jesus at ang Holy Spirit forever. At lahat tayo na kay Kristo ang sasaya natin. Wow, hindi na tayo mamamatay. Wala na sakit. See? So ngayon, bakit nagkaroon ng authority si Jesus sa mundong ito? Nung siya naging tao, He preached the kingdom of God. He cast out demons. He raised the dead. Gumawa siya ng signs, wonders, and miracles. Malayong-malaya ang Diyos to demonstrate the power of the kingdom of God. Why? Because Jesus, who is God, became a man. God with physical body. And that body gave Jesus the authority and right to demonstrate the power of God's kingdom. Now, nung si Jesus ay mamatay, nawalan na siya ng katawan. Umakit siya sa langit.
nung nagpakita siya sa kanyang mga God, it was a glorified body. At yung glorified body ay walang ibang, pang-future yun, pang-future. Therefore, walang right na gumawa pa ng dating ginagawa ni Jesus. Kaya wala kayong mabasa sa Bible na after Jesus rose from the dead, with this glorified body, muli siyang gumawa ng himala. Wala na. Bakit? Iba na ang katawan niya. At nagbigay ng command si Jesus, go into all the world and preach the gospel to all nations. Yun dati niyang ginagawa. Ipinasa sa church, sa kanyang katawan. Go into all the world and preach the gospel to all nations. Baptizing them in the name of the Father, Son, the Holy Spirit. And those who believe and baptized will be saved. Those who will not believe will be condemned. And these signs will follow those who will believe. In my name you will cast out demons. In my name you will lay hands on the sick and they will be healed. In my name you will speak in new tongues. In my name you will walk in the realm of the miraculous with power, signs, and wonders, because you still have your physical body that will give you right and authority to exercise the power of God's kingdom. Kaya sabi ni Jesus, humayo kayo. But wait! Bago kayo humayo, manatili muna kayo sa Jerusalem until you be clothed with power from on high. Hintayin nyo ang pagbaba ng pangako ng Ama. Pagdating ng Holy Spirit that will be with you forever, that will dwell in you. 1 Corinthians chapter 3 verse 16 and 1 Corinthians chapter 6 verse 19, we are now the temple of the Holy Spirit. So the Holy Spirit at tayo ay merong right to exercise the power of God's kingdom because we have this physical body. Gagawin natin ginawa ni Jesus. At si Jesus mismo may sabi niyan, John chapter 14 verse 12, ang sino man sumampalataya sa akin, gagawin din naman niya ang mga ginawa aking ginawa, sapagkat ako'y pareho sa Ama. At higit pa sa mga ginawa ko ang inyong gagawin, sapagkat ako'y pareho sa Ama. Ano sabi? Ang sino man sumampalataya sa akin, gagawin din niya ang mga gawang aking ginawa. Tayo magpapatuloy sa mga ginawang sinimulan ni Jesus. Preaching the kingdom of God, preaching the gospel of salvation, healing the sick, no? Casting out demons. Kapatid ng miracles, ng power of the Holy Spirit, ang preaching the gospel. Kaya mga unang alagad, hindi lang mga apostles, every time they preach the gospel, may manifestation ng kapangyarihan ng Diyos. Magkakambal yan. Pero sa panahon natin ngayon, bakit inaalis ang kapangyarihan ng Diyos at sinasabi tapos niya kasama ng mga apostles? Where in the Bible said that? Where? Saan sa Bible sinabi na matatapos ang kapangyarihan ng Holy Spirit sa panahon natin? Saan? Yan ay invento ng tao na umimbento ng aral na puro ulo lang ang ginamit without the leading of the Holy Spirit. Kaya nalikha ang doctrine ng cessationism na naniniwala na tapos na ang ministry ng Holy Spirit, naniniwalang tapos na ang power and manifestation of the Holy Spirit. Hindi totoo yan. Where in the Bible sinabi yan? In fact, sinabi sa Bible, magpapatuloy yan. At si Jesus may sabi, magawang ginawa ko, gagawin din nyo. John chapter 14 verse 12. At sinabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 6 and 7, na hindi tayo papagkukulangin ng Diyos sa anumang kaloob. Mawawalan yan hanggang sa dumating ang Panginoong Hesus. Yan ang sabi. At sinabi sa Romans chapter 11 verse 29, that the gift and the calling of God are irrevocable. Hindi na babago. See? At sinabi sa Ephesians chapter 4 verse 10, 11, 12, 13, 14, na nagbigay ang Diyos ng fivefold ministry gifts sa church, apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Para ano? Para i-educate ang church, palakasin ang church, i-build up ang church. Ano? Bigyan ng i-educate, bigyan to strengthen, to edify, no? To mature the church through these fivefold ministry gifts. Anong ginawa ng cessationism? Pinag-aalis, inalis ang apostle, inalis ang prophet, inalis ang pati evangelist, inalis na rin.
That's not from God, that's from the devil. Ang sa Diyos, continuationism. Hindi nagbabago ang Diyos. Sabi ni Jesus, I am the same yesterday, today, and forever. Ang Diyos hindi nagbabago. Okay, mga kapatid. So ngayon, iniwan sa atin ng Diyos ang assignment, ang mission. Tayo magpapatuloy ng ginawa ni Jesus. Therefore, God needs our physical body. Para magawa ng Diyos, katulong tayo na ma-accomplish ang mission to save the world, to win more souls para kay Jesus. The Holy Spirit needs our physical body. That's why the Holy Spirit, the Bible says that the Holy Spirit is dwelling in us permanently. Hanggang sa kunin tayo ng Panginoon. We have the Holy Spirit dwelling in us. 1 Corinthians chapter 3 verse 16 and chapter 6 verse 19. We are the temple of the Holy Spirit. Why? Para sa gayon, magamit tayo ng Holy Spirit to do the works of God, to destroy the works of the devil, to save people from hell, to preach the gospel of salvation by using our physical body, by using me and you with physical body. As long na meron tayong physical body, we can destroy the works of the devil. We have the right and authority to reign on this planet, and to cast out demons, to destroy the devil. No? We have the authority of Jesus. We have the power of the Holy Spirit because we have this physical body. And listen, yung anointing na ginagamit ni Satan, buko ka na. The anointing that you are using right now is the anointing of Adam, which is a lower anointing. Bakit? Mas mataas ang anointing namin kaysa sa'yo. Ang anointing namin ay anointing ni Jesus. Anointing ni Jesus. Ang anointing mo, anointing ni Adam, niningakaw mo kay Adam. No? Ang anointing namin ay anointing ni Jesus, which is the highest kind of anointing. Kaya, nung si Michael, Archangel Michael, ay nakipagtalo kay Lucifer, pinag-aagawan nila yung katawan ni Moses, nung namatay si Moses, ano sabi? Dito sa Jude chapter 1 verse 9, but even Michael, one of the mightiest of the angels, did not dare accuse the devil of blasphemy, but simply said, the Lord rebuke you. This took place when Michael was arguing with the devil about Moses' body. Bakit hindi makas out ni Michael si Lucifer palayasin sa mundo? Kasi walang ganong kalakas na power and anointing si Michael, although siya ay chief angel, sapagkat ang katapat niya ay merong anointing, Adamic anointing, na ninakaw niya kay Adam. Tandaan nyo, before man committed sin, before Adam fell into sin, man is higher than the angels at sumisigunda sa Diyos. Therefore, man was anointed by God with a higher anointing. Kaya nung na-tempt si Adam and Eve at nakuha ni Satanas, lahat na kay Adam, the planet Earth, Adam and Eve, and their anointing, everything na meron si Adam and Eve, nakuha ni Lucifer, ni Satan. Now, ang tao naging mababa, talunan. But, ni-restore tayo ng Diyos sa higher position, sa original place natin. Nung tayo'y mapapunta kay Jesus, we are now with Christ. 1 Corinthians chapter 6 verse 70, he who is one with the world, with the Lord, is one spirit with Him. 1 John chapter 4 verse 70, as He is, as Jesus is, so are we in this world. Romans 8:17, we became joint heir together with Christ. Kung ano si Jesus, ganun tayo ngayon. No? Kung anong power at anointing at authority meron si Jesus, ganyan tayo ngayon because we are now the body of Christ. And the Holy Spirit, Jesus,
is using our physical body to reign on this planet, to preach the gospel, to destroy the works of the devil and the devil himself. Tayo ang binigyan ng mandate ng Panginoong Hesus na ipagpatuloy ang pinasimulan niya. At tinapos niya ang programa ng salvation. At ngayon, ang gusto niya mangyari, magdala ng maraming taong maliligtas by using us with this physical earthly body that gives us authority to reign, to live in this planet, in this world. So mga kapatid, hanggang dito nila. Teka, by the way, hindi mapalayas ni Lucifer hindi mapalayas ni Michael, Angel Michael si Lucifer. Bakit? Ang katapat niya, Adamic anointing. Pero bakit tayo napapalayas natin si Satanas, pati lahat ng uri ng demonyo? Why? Because we have the anointing which is a higher or highest anointing. The anointing of Christ is in us and upon us. Which is the higher anointing that can destroy the devil, that can cast out all demons and cast out the devil himself. Sabi ni Angel Michael, Satanas, sawayin kanawa ng Panginoon. Kita wala siyang authority palayasin, sawayin kanawa ng Panginoon. Tayo, Satanas, get out of this planet. I cast you out in the name of the Lord Jesus Christ. Meron tayong ganong authority. Bakit? Meron tayong boldness na wala si Angel Michael because we have the anointing, the authority, the right, the power of the Lord Jesus Christ as joint heir together with Christ. So, after this life, pag nawalan tayo sa kato ito, well, pupunta na tayo sa eternity, sa spirit world, pero huwag tayo malulungkot. Time will come. At the rapture of the church, in a twinkling of an eye, God will give us a new glorified body. Katawan, hindi na mamamatay, katawan to live forever sa buong eternity. No? Alam niyo, sabi ni Jesus, sa Luke chapter 24 verse 39, sabi ng mga disciples, Espiritu ka, you're a ghost. Oh, sabi ni Jesus, look at my hands and my feet. It is I myself. Touch me and see. A ghost does not have flesh and bones body. As you see, I have. Ang sabi ni Jesus, hindi ako ghost, meron akong flesh and bone body. Hindi na sinabing flesh and blood. Why? Sapagkat ang flesh and blood, itong katawan na ito, anong flesh and bone? That glorified body. At nung may glorified body na siya, wala na siyang, hindi na siya pwede gumawa ng himala. Bakit? Pang future yung katawan niya, futuristic. Ang binigyan, tinukahan ng Diyos to demonstrate the power of God's kingdom, tayo may mga physical body. So yan ang lesson natin ngayon. At hanggang dito na mga kapatid, pasensya kayo, humaba po tayo, pero tinapos natin ito. So, shalom and God bless everyone. Heavenly Father, maraming po salamat sa tinapos naming series of lesson na ito, part 4 ng Authority of the Believers. Nawa, ma-share namin ito sa mga kaibigan namin, mga pastors na hindi pa alam ang katuruan ito, ang katotohanan ito that was revealed to us by the Holy Spirit. Lord, salamat po sa iyong salita na nire-reveal ang mga katotohanan ito. Pagpalain mo bawat isa magsishare ng gospel na ito, Panginoon. Pagpalain mo bawat isa na gagamitin mo to share this video. In the name of Jesus, heal those who are sick. And we cast out those demonic spirit na nagdadala ng sakit, karamdaman sa pangalan ni Jesus. We have the authority, the right, the power of the name of the Lord Jesus Christ. And in the name of Jesus, every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is Yahweh. In Jesus' mighty name, be all the glory, and may the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, be blessed. Mga kapatid, please
like this video, and don't forget to share this video, this revelation knowledge. God bless everyone. Hanggang next week po. Shalom. Pagpalain kayo ng Panginoon.